Okay, magandang araw sa inyong lahat. Purihin si Jesus at si Maria. Um, Aking munang papakilala muli ang aking sarili. Ako si Binibining Christine Rose Capologad Cobra at ako ang inyong magiging guro sa Pilipino ngayong araw. So kung inyong natatandaan ay ating naitalakay ang pagsulat ng posesyong papel na kung saan ay binibigyan din ito o naglalaman ito ng mga pangangatwiran na kung saan ay kinakailangan maglatag ng mga ebidensya upang mas kapanipaniwala ito. Ngayon naman ay ating itatalakay ang pagsulat ng reflektibong sanaysay o sining ng paglalahad. So para sa inyo, ano kaya sining no ang ibig sabihin ng ang pagsulat ng reflektibong sanaysay? Ano kaya ang bibigyang din ito? So ngayon, ayon nga sa UP Diksionaryong Pilipino na binagong edisyon 2010, ang paglalahad ay isang detalyado at komprehensibong pagpapaliwanag ng isang bagay o ideya. Pag sinabi natin komprehensibong pagpapaliwanag, ibig sabihin ay ito ay pinag-isipang mabuti. Ito ay kung sinabi nating detalyado at komprehensibong pagpapaliwanag, ibig sabihin na ang nilalaman nito ay naglalayong magbigay sa atin ng kaalaman o sa isang paksa, mabagay man ito o mga ideya. So ayon naman kay Jose Arrogante sa kanyang aklat na Filipino Pangkolehiyo, kasiningan, kakayahan sa komunikasyon sa Ingles, ang paglalahad ay tinatawag na expository writing. So kung sa Ingles, ang paglalahad o sining na paglalahad o ang detektibong sanaysay ay tinatawag na expository writing. Ang expository writing ay isang klase ng paglalahad o ng pagsusulat na kung saan ay nagbibigay sa atin ng kaalaman. Hindi ito nangungumbinsi, hindi ito nagbibigay ng pangangatarungan, hindi ito nagbibigay sa atin ng pangangatwiran o naglalarawan ng isang bagay o nagbibigay sa atin ng paninindigan. Hindi ito bagkos ay ang expository writing o ang reflektibong sanaysay ay nagbibigay sa atin ng tuntunin ng kaisahan at pwede nitong magbigay sa atin ng mga kaalaman at kaugnayan ng mga paksa o ng mga bagay. So, kailangan dito ang pagpili ng angkop na pananalita, sariling estilo o pamamaraan ng may akda. Sapagkat kung tayo ay gagawa ng isang detektibong sanaysay o sining ng paglalahad, kinakailangan manggagaling ito sa mismong may akda. Hindi nito kailangan ang um, pangangatwiran ng iba sapagkat pag sinabing reflektibong sanaysay, kailangan ay nakabase ito sa sariling pangkaranasan ng may akda. Naway na intindihan ninyo ang ating itanalakay. Ito rin ay isang objektibo, walang pagkampi at kinakailangan na um, may sapat na detalye na pawang pagpapalawak ng kaalaman sa paksang binibigyang linaw ng lubos na maunawaan ng may interes. So, ibig sabihin, pag sinabi natin repektibong sanaysay o sining ng paglalahad, kinakailangan na isa itong objektibo. Ano ba tingin ninyo ang salitang objektibo? Ang salitang objektibo ay ito ay naglalarawan ng pawang katotohanan lamang. Laging tandaan na ang salitang objektibo ay naglalaman ng mga katotohanan lamang. So, ibig sabihin, bawal dito ang mga sabi-sabi o mga wala pang mga sapat na katibayan na ito ay totoo. So, walang pagkampi. Ibig sabihin ay walang ang pagsulat ng mga sining na paglalahad o ang repektibong sanaysay ay dapat ay wala itong kinikilingan. Dapat ay pawang katotohanan lamang at may sapat na detalye upang mas papalawak natin ang kaalaman. Sa kinakailangan ay ang masusing pagsasaliksik ng mga pahayag upang mas mapalawak pa nito
ang mga kaalaman na ating ibibigay sa ating mga mambabasa at upang mas mapalawak pa nito at mas mabigyang linaw pa nito ang kung ano man ang ating gustong ihayag sa ating mga mambabasa. Pagbibigay kahulugan, pagsunod sa panunto, pangulong tudling, suring basa, ulat, balita at sanaysay. Okay, ano ba ibig sabihin nito? Kung tayo ay susulat ng isang repektibong sanaysay, kinakailangan nito na binibigyan natin kahulugan sarili ba nating karanasan, sa ating bang mga nabasa na ito ba ay nanggagaling sa mga balita, sa mga sanaysay, sa mga suring basa. So makakagawa tayo ng sarili nating detektibong sanaysay o sarili nating pagpapahulugan sa isang balita man o sa mga iba't ibang uri na ating mga nabasa. Ngayon, okay. Sangkap o elemento. Ano-ano ba ang mga sangkap o elemento ng mga sining ng paglalahad? Ang kinakailangan na may sapat na kaalaman o impormasyon sa paksang tinatalakay. So, dapat kung tayo ay gagawa o susulat ng isang detektibong salisay, dapat ay may sapat na kaalaman tayo hinggil sa ating sinusulat sapagkat hindi tayo makakasulat ng isang objektibong pagpapahayag kapag wala tayong sapat na kaalaman o hindi tayo nakapagsaliksik ng mga bagay hinggil sa ating paksa. Pangalawa, ganap na pagpapaliwanag sa buong kahulugan. Ano bang ibig sabihin nito? Ano bang ibig sabihin pag sinabi natin um, sapat na sapat na um, teka lang ha. Okay. Ano bang ibig sabihin pag sinabing pagpapaliwanag ng buong kahulugan? Ibig sabihin, pagpapaliwanag ng buong kahulugan dapat ay um, kumpleto, kumpleto lahat ng mga ang pagpapaliwanag, kumpleto lahat ng mga impormasyon na iyong ilalatag. Kapag hindi pwedeng makulangan, hindi pwedeng um, may hindi ka isinali sapagkat diskumpiyado ka sa kung totoo ba ito o hindi. Dapat ay nailatag mo lahat ng mga katotohanan at buong pagpapakahulugan sa iyong paksang napili o ginawan mo ng sining ng paglalahad o reflektibong paglalahad. So, pangatlo, dapat ay malinaw at maayos ang inyong pagpapahayag. Siyempre, pang-apat, paggamit ng larawan, balangkas at iba pang pantulong upang mapadali ang pag-unawa sa ipinapali, ipinaliliwanag. So, ibig sabihin, hindi naman kinakailangan talaga na lagyan mo ng mga larawan, pero mas mainam na lagyan natin ng mga larawan o ng mga imahe ang ating detektibong sanaysay o dapat ay binibigyan natin ng paglalarawan. Hindi mahalaga na meron ka talagang mailatag na imahe o larawan. Dapat ay ginagamitan mo ito ng paglalarawan upang mas mapalawak pa ang kaisipan ng iyong mga mambabasa. Balangkas, ibig sabihin, dapat ay maliwastong pagkasunod-sunod ang iyong paglalahad ng iyong sanaysay. At pwede mo nito gamitan ng iba pang mga pantulong, kagaya na lang paglalagay ng mga sagot, sanggunian o ng mga referensya. Pwede mo rin iyang gamitin upang mas mapadali at mas ihayag mo, mas mapalawak mo ang kaisipan na nais mong ihayag sa iyong mga mambabasa. Ngayon naman, walang pagkiling na pagpapaliwanag ano-anong bagay na nasasaklaw ng tao. Kaya na sinabi ko kanina ay dapat ay wala kang kinikilingan. Dapat wala kang kinakampihan.
dapat ay at sapat at ang buo ang iyong pagkakalatag at pagpapaliwanag ng mga bagay-bagay. Okay. Ngayon naman ay dumako tayo sa uh, dumako tayo sa so bago natin ilahad kung ano nga ba ang reflektibong sanaysay o sining ng paglalahad ay alamin muna natin ang salitang sanaysay. Ang salitang sanaysay ay hango sa salitang Francis na Esayer. Okay? Ang sanaysay daw ay tinatawag sa Francis na Esayer nang ibig sabihin ay sumubok o tangkilikin. So ayon kay Alejandro Abadilla, ang salitang sanaysay ay mga hulugang nakasulat na karanasan ng isang sanay sa pagsasalaysay. So ibig sabihin kung tayo ay susulat daw, so ayon daw kay Alejandro Abadilla, kung tayo daw ay susulat ng isang sanaysay na dapat ay meron tayong sariling karanasan o tayo ay sanay na sa pagsasalaysay. So, ayon kay Montaigne, 1533 to 92, na ang sanaysay daw ay nagsimulang lumabong sa mga sulatin ni Michael Montaigne. Okay? Sabi daw dito na ang sanaysay daw ay nagsimula o unang sinulat ni Michael Montaigne noong 1953 to 1592. Kay bago man isilang si Kristo ay nagsimula na rin sa Asya sa pangunguna ni Confucius na sumulat ng Analects at ni Lai Chou na sumulat naman ng Tao Te. Ika-14 na taon na kilala si Yoshida Kenko ng Hapon na nga ay ang kathan niya daw ay Chore-Sori Gosa sa o mga sanaysay sa katamaran. Ibig sabihin sa Hapon na mga sanaysay sa katamaran ay Chore-Sori Gosa. Okay. So ngayon, ang sining ng paglalahad ay may 12 natatanging uri ng sanaysay. Una ay nagsasalaysay, pangalawa naglalarawan, pangatlo mapag-isip o di practical, pang-apat critical o mapanuri, pang-lima didaktiko o nangangaral, pang-anim nagpapaalala, pang-siyam editorial, pang-walo makasiyentipiko, sunod ay socio-political, pang-sampu ay sanaysay na pangkalikasan, 11 sanaysay na bumabalangkas sa isang tauhan, at ang 12 ay mapagbilig-bilig o reflektibo. So ngayon dito natin ang gagawa ng pagpapahayag o ang pagpapaliwanag sa 12 ang mapagbili-bili o reflektibo. So ngayon daw, ang sanaysay ay may 3 kabuuan. Una dito ay ang simula, ang pangalawa ay ang katawan, at ang pangatlo ay ang gitna. So ngayon, may 2 uri ng sanaysay. Una, ang formal. Okay. 2 uri, ibig sabihin ay nakabase dito kung anong klaseng sanaysay ang iyong sinusulat. Kung formal ba ito o informal. Pag sinabi natin formal, ito ay nagbibigay ng patalastas sa isang paraang maayos at mariin at bunga ng isang maingat na pagtitimbang-timbang ng mga pangyayari at ng mga kaisipan. Ibig sabihin, pag narinig natin ang salitang formal, ating naririnig agad-agaran dito ang okay, may maayos itong mga balangkas. Okay, nailalahad dito ang maayos na gumagamit tayo nito ng mga maayos na mga pananalita.
maayos na paggamit ng mga salita, maayos na pagkasunod-sunod ng mga balangkas. At pwede nating um, ihalimbawa nito ang pang-adapt akademikong portfolio. So dito ay kung magagawa tayo ng mga pang-akademikong portfolio, gumagamit nito tayo ng formal sapagkat ay ang binibigyan natin ng repektibong saysay ang ating mga pang-akademikong ginagawa sa buong ang pag-aaral natin. So, yun ang halimbawa ng formal na sanaysay. Informal. Pag sinabi nating informal, tinatawag din itong pamilyar o personal at nagbibigay din sa estilo nagpapamalas ng mga katauhan ng may akda. Karaniwan itong may himig na alang nakikipag-usap o nais magpapakilala ng isang panuntunan sa buhay. So, ibig sabihin nito ay ang sariling karanasan. Halimbawa dito ay yung ang paglalatag mo ng iyong reflektibong sanaysay, ng iyong buhay, ng iyong talambuhay, o katauhan ng mismong may akda. So, yun yung halimbawa ng informal sapagkat pamilyar. Sabi nga dito, tinatawag itong pamilyar o personal. Ibig sabihin, personal na nararanasan, personal na nangyari. At ito ay tinatawag na informal sapagkat nga ay hindi nito kinakailangan ng pang-akademikong balangkas ng iyong pagsulat. Pwede mo ditong kahit anong estilo pwede mong gawin kung tayo ay susulat ng informal na sanaysay. Okay, ngayon naman ay ating tatalakayin ang ugat ng ating paksa ngayong araw. So, ang reflektibong sanaysay, isa sa mga tiyak na uri ng sanaysay na may kinalaman sa introspeksyon na pagsasanay. Ito ay ayon kay Michael Stratford. So, ayon niya, introspection, ibig sabihin ang sariling karanasan. So, dito ay ating mabibigang pagkakahulugan na ang reflektibong sanaysay ay tiyak, ibig sabihin ay kinakailangan ng mismong pagdidiin ng ating ginagawang karanasan. So, binibigyan natin ng pagpapahayag ng ating sariling karanasan. Okay. Ito ay kinapapalooban ng pagbabahagi ng mga bagay na naiisip, nararamdaman, pananaw at damdamin hinggil sa isang paksa at kung paano ito nakalikha ng epekto sa taong sumusulat nito. So, ibig sabihin, halimbawa nito ay um, um, nasaktan ka. Like for example, ating bibigyan ng halimbawa ang nararamdaman. Like for example, ay nasaktan ka. Kung tayo ay nasasaktan, kung gagawa natin yan ng reflektibo sanaysay, tayo ay um, nailalarawan natin o naipapahayag natin sa paanong paraan tayo nasaktan, kung sa paanong paraan tayo kung sa anong paraan natin nararamdaman ang ating pagpapahayag ng ating mga damdamin. So dito ay lumikha tayo ng epekto ng ating sariling pangkaranasan o ang sariling epekto nito sa mga sumusulat o ng may mga akda. Okay, ito yung mga halimbawa ng paksa na maaaring gawa ng reflektibong sanaysay. Unang libro kakatapos lamang basahin. Okay, sino ba dito ang bumabasa pa rin ng Wattpad? Okay, so sa mga pamamagitan ng kung tapos mo ng, di ba, pagtapos nating basahin ang isang Wattpad o isang libro, maaari tayo makakasulat ng reflektibong sanaysay. Kung ano ba ang ating naramdaman habang tayo ay nagbabasa o pagkatapos nating basahin,
kung ano ba ang ating mga natutunan na pwede nating maibahagi sa iba, ano ba ang mga kaakit-akit na mga ang pangkayarian, bakit kailangan natin ito ibahagi sa iba. Okay, katatapos na proyekto hinggil sa pananaliksik, okay, kung tayo ay gagawa ng pananaliksik at pagkatapos natin itong nagawa, ano ba ang ating mga naramdaman? Ano ba ang ating mga natutunan? Ano ba ang ating mga napagdaanan sa kabila ng ating habang tayo ay gumagawa pa ng proyektong ito? So, ito ay pwede na natin gawa ng reflektibong sanaysay. Okay, pagsali sa isang pansibikong gawain. Okay, ano bang ibig sabihin nitong pansibikong gawain? O tayo ay gagawa ng isang proyekto na kung saan ay gagawa tayo. Halimbawa nito ay gagawa tayo ng isang um, kung sumali tayo ng pag pinaka magandang gumagawa ng parol. Okay. Pinakamagandang paggawa ng parol. Di ba kung tayo ay pagsasali sa isang paligsahan ay um, mayroon tayong mga karanasan sa paggawa ng mga proyekto. At doon ay magagawa natin ng reflektibong sanaysay kung maibabahagi mo dito ang mga karanasan na iyong nadama sa iyong sinalihang paligsahan. Ano ito? Um, did you cram? Nag-cramming ka ba? Nataranta ka ba? Um, na-pressure ka ba? Nahirapan ka ba? So, yun, yun yung pwede mong gawa ng repektibong sanaysay. Praktikong tungkol sa isang kurso. Halimbawa ngayon, kung tayo ay nag-immersion, kung tayo ay nag-immersion, um, kung tayo ay nag-immersion, di ba? Ating gagawa tayo ng ating sariling karanasan hinggil sa paglagay natin ng ating mga sarili sa mismong trabaho ng ng pangkatotohanan or real world. So, dito ay nilalagay natin ang ating mga karanasan. Dito ay ating nailalagay ang ating mga journey o ating naranasan hinggil sa ating immersion. So, doon ay nakakagawa ka ng reflektibong sanaysay. Ngayon naman ay pagtatalakay sa isang tiyak na lugar. Like for example ay nakapunta ka sa isang lugar at doon ay ibinahagi mo, inilarawan mo kung ano ba ang iyong mga nadama, ano ba ang iyong, habang ikaw ay nandoon, ano ba ang iyong napansin, ano ba ang iyong mga nakita. So yun ay tinatalakay mo ang isang tiyak na lugar. Issue tungkol sa pagkagumon sa pinagbabawal na gamot. Paglutas sa isang mabigat na suliranin. Like for example, like meron kang sariling karanasan na tingin mo ay sobrang bigat sa iyo upang bigyan ito ng solusyon. So, doon, kung iyon ang nabigyan ng solusyon at kung iyong magbabalik tanaw ka kung paano mo ito binigyan ng solusyon, ay mabibigyan mo ito ng reflektibong pagpapahayag. Okay. So, ngayon naman ay ating um, italakay ang dapat isaalang-alang sa pagsulat ng reflektibong sanaysay. So ano ba ang dapat mong gawin? Ano ba ang dapat ito ano ba ang dapat mong gawin? Ano ba ang mga gabay na iyong dapat sundin upang makagawa ka ng isang reflektibong sanaysay? Una ay magkaroon ng isang tiyak na paksa o thesis na iikutan ng nilalaman ng sanaysay. So, dapat ay magkaroon ka ng isang paksa lamang yung sigurado ka na mabibigyan mo ng ang pagpapahayag at mabibigyan mo ng um, uh, mabibigyan mo ng kaalaman hinggil dito at dapat ay dito lamang iikot ang iyong buong
reflektibong sanaysay. Pangalawa, isuot ito gamit ang unang panauhan ng pangalip. So, pwede kang gagamit nito ng ako lamang, ko, sapagkat ikaw mismo ang may akda, ikaw mismo ang tauhan ng iyong ginagawang reflektibong sanaysay. Pangatlo, tandaan na bagamat nakabatay sa personal na karanasan, mahalagang magtaglay ito ng patunay o patutuo. Kaya yung sinabi ko kanina, kinakailangan maglatag ka ng mga ebidensya, kinakailangan maglatag ka ng mga pagpapatunay ng iyong mga sinasanggit ay totoong nangyari at totoong iyong naranasan. Hindi pwede, ay naranasan ni ano, naranasan niya, hindi. Dapat, kung sinabi natin personal, ikaw mismo ang nakaranas nito. Sapagkat hindi ka makakagawa ng reflektibong sanaysay kung hindi mismo ikaw ang gumawa o hindi ikaw mismo ang nakaranas ng iyong paksa. Pang-apat, gumamit ng mga formal na salita sa pagsulat nito. Tandaan, ito'y nabibilang sa akademikong sulatin. Okay, kung tayo ay gagawa ng reflektibong sanaysay, lagi nating tandaan na gumamit tayo ng mga formal na salita. Hindi pwedeng gagamit tayo ng mga jargon, ng mga balbal, ng mga salitang ginagamit natin sa pang araw-araw na buhay. Dapat tayo ay gumamit ng mga formal na salita na kung saan ay tinatanggap ng nakararami, tinatanggap ng pangkalahatang taong mambabasa sapagkat laging tandaan na ang reflektibong sanaysay ay isang halimbawang pang-akademikong sulatin. Ano bang ibig sabihin ng pang-akademikong sulatin? Ito ay ating ginagawa sa ating mga paaralan. Okay. Ngayon naman, ang panglima ay gawing malinaw at madaling maunawaan ang gagawing pagpapaliwanag ng mga ideya o kaisipan upang maipabatid ang mga mensahe sa mga mambabasa. So dapat ay maipaliwanag mo ito ng malinaw at dapat ay kinakailangan ay nauunawaan. Huwag magpaligoy-ligoy sa mga sinasabi. Dapat ay direct to the point. Huwag mong um, wag wag mong bibigyan ng kaguluhan ang iniisip ng iyong mga mambabasa. Dapat ay malinaw ang iyong mga pagpapahayag. Okay na. Anim, sundin ang tamang istruktura o mga bahagi sa pagsulat ng sanaysay. So, dapat ang iyong sanaysay ay maglalaman lamang ng introduksyon, katawan, at conclusion. So, di ba dito, doon sa posisyong papel ay naipaliwanag ko na sa inyo kung ano ba ang ibig sabihin ng introduction, katawan, at conclusion. Okay, ang pito, gawing lohikal at organisado ang pagkakasulat ng mga talata. Ibig sabihin ng lohikal at organisado, dapat ay nandun nakaayon siya sa kanyang pagkasunod-sunod at ang kanyang mga balangkas. At lohikal, ibig sabihin ay dapat ay iyong pinag-isipan, ginawa ng pananaliksik at merong kang referensyang nailatag o mga sanggunian. Okay, ngayon naman, ito ang mga hakbang sa pagsulat ng reflektibong sanaysay. So, ito yung magiging gabay mo, ito yung mga hakbang kung paano mo maisusulat ang reflektibong sanaysay. Una, sa pagsulat ng paninimula, maaring mag-umpisa sa pagsagot sa mga katanungan. Like for example, ano kaya ang mabuting maidudulot ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya. So, ang mga kasagutan dito ay magsisilbing pangunahing kaisipan na siyang magiging gabay ng iyong reflektibong sanaysay. So, laging tandaan na sa pagsulat ng paninimula, dapat ito ay nakapapukaw ng atensyon. Dapat sa pagsulat mo pa lang ng panimula o ang introduction mo ay kumukuha ka na nito ng atensyon upang ang iyong mga mambabasa ay patuloy at
patuloy na basahin ang iyong ginawang repetitivong sanaysay. So, maaaring gumamit ng mga pahayag o quotation galing sa sikat na mga tao. So, pwede kang gumamit ng ayon nga ayon nga kay Noli de Castro na ganyan, ganyan. So, maaari kang gumamit ng mga sikat na personalidad upang mas mapatunayan mo pa ng iyong mga tinuturan ay tanging katotohanan sapagkat gumamit ka ng ibang sanggunian o preferensya ng iyong sinasabing paksa hinggil sa iyong reputibong sanisay. Pangalawa, paglalahad ng katawan. Ano bang ibig sabihin ng paglalahad ng katawan? So dito makikita ang mga pagtulong ng mga kaisipan. So ang mga supporting details. Maglagay sa bahagi ito ng mga objektibong datos. Diba? Sabi ko nga kanina, na pag sinabi natin objektibong datos, ito ay tawang katotohanan lamang. So, objektibong datos batay sa naobserbahan o naranasan upang masigit na mapagtibay ang kaisipang ipapaliwanag. Pangatlo, pagsulat ng konklusyon. Dito na magwawakas ang iyong isinagawang reflektibong sanaysay. So, lagumin, ibig sabihin, ano bang ibig sabihin ng lagumin? So, ano, ang ibig sabihin ng lagumin ay um, bigyan mo na pag-summarize. Okay. Dito, i-summarize mo, lagumin mo sa pamamagitan lahat ng inyong sinabing galing sa simula at katawan, lagumin mo lahat, i-summarize mo lahat ng mga ideya, mga pahayag na inyong sinabi doon. At dito sa magitan ng pagbanggit, malalago mo ito sa magitan ng pagbanggit kung paano mo magagamit ang iyong natutunan sa buhay sa hinaharap. Ano ba ang mga aral? Ano ba? Bakit mo ba kinakailangan? Bakit mo ba kinakailangan maglatag ng mga kaalaman doon sa iyong mga ginawang reflektibong sanaysay? Ano ba ang iyong matutunan doon? Kung tayo mismo ang babasa ng ating reflektibong sanaysay, ano kaya ang matutunan ng mga mambabasa sa iyong natutunan? Okay, naiintindihan? Naway naiintindihan ninyo ang ating naitalakay ngayong hapon o ngayong araw. So ngayon, para sa ating gawain, gamit ang concept map, ilahad ang lahat ng iyong natutunan at nalaman sa paksang reflektibong sanaysay. So dito, meron akong inihanda isang concept map. So dito ang reflektibong sanaysay. Sa bawat circle na yan, sa bawat bilog na yan, ay ilalahad nyo isa-isa ang inyong mga tutunan hinggil sa reflektibong sanaysay. At sa pangalawang gawain sa inyong ang pasulit na kung saan na ipapasa nyo ngayong Biyernes ay gumawa ng sariling reflektibong sanaysay. So kayo mismo ang mag-iisip ng inyong magiging paksa kung ano kaya sa tingin ninyo ang mga bagay na inyong naranasan na kung saan ay mabibigyan mo ng ang pagpapahayag na kung saan ay mabibigyan mo ng um, makapagbibigay ka ng kaalaman sa iba pa kung sila mismo ang babasa nito. Okay, naway maliwanag ang aking um, instruction, ang aking panuto hinggil sa ating mga gawain. Kung mayroon kayong katanungan, ay lumapit lamang sa akin upang or i-message ako upang mabigyan natin linaw kung saang parte ka naguluhan. Okay, paalam sa lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita. God bless, be blessed, and be a blessing. Maraming salamat.